Hello guys, magandang araw. Thank God sa magandang buhay na binigay nyo sa amin ngayong araw. Ngayong araw nga pala, isamahan nyo kami sa panibagong yugto ng aming buhay. At sa araw na ito, sinimulan natin sa pasasalamat sa magandang buhay na binigay ni Lord sa atin. Na kahit na halos araw-araw, ipaulit-ulit lang ang ating ginagawa, hindi po tayo nagsasawa dahil ganyan ang buhay natin. Kailangan mag-struggle po tayo para mabuhay. Nandito po pala ako ngayon sa bahay ng nanay ko. Yan, napakaaga pa po niyan pero kailangan ko pong pumunta rito dahil maghahatid po ako ng bigas, guys. At yan, sinabayan ko na rin ang kanyang mga paninda. Dinalhan natin siya ng mga dishwashing liquid at Fabco na pwede niyang i-display sa kanyang munting tindahan. At pagdating ko nga po dito, nandito na kaagad ito yung aking pinsan. Abay, napakaagang uminom, guys. Nandito rin po pala yung aking sister-in-law dahil nga po Sunday ngayon, oras or araw ng pahinga. Kaya ayan, nandito siya, guys. At talaga namang syempre morning, tamang lakad-lakad lang muna at chika-chika. At ang nanay ko nga, guys, hinahanap ko nung time na yan, wala po, nandun po pala sa kanyang baboy na nagpapakain. Talagang tunay na napaka-presko dito sa bukid. Tingnan nyo nga po, di ba? Oh. Maaga pa po yan, kaya tingnan nyo yung mga alaga ng nanay ko, yung mga manok, yung mga bebe, pato. Ay talaga namang nagre-relax din sila, guys, nag-exercise din sila. At yan, inantay ko nga lang po saglit. Yan. Pumasok na nga po ako dito sa bahay nila at ginising ko na rin ito si Angel na natutulog pa dahil meron po akong ibibigay sa kanya. Pumasok na rin po pala ito yung nanay ko, kararating niya lang dahil nagpakain po siya ng kanyang baboy doon sa may malapit lang rin po dito sa kanyang bahay, sa likuran lang. At yan, suot-suot niya nga po yan dyan, yung damit ng aking kapatid. O, naka-navy pa siya, guys, talaga naman. So, ayan, tamang kwento-kwentuhan lang kami. Sabi ko nga po sa kanya, ako'y aalis din kaagad kasi baka magsimba rin po sila. At talaga namang tingnan nyo nga po yung mga paligid, napaka peaceful dito, guys, at ang mga aso nila, tulog pa nga po yan yung iba naming kapitbahay dyan, yung kapatid ko, yung mga pinsan ko, pero yung isa kong pinsan, abay talaga namang nakapwesto na, so ayun na yun siya, guys, buong maghapon, gano'n na yun, malamang. So pag uwi ko nga po dito, ayan na si nanay at si yayam, bumaba na po sila at tamang walis-walis na dito sa labasan, kasi dito, guys, medyo magulo nga po dito kagabi dahil nga po may mga nag-inuman at dumating. Ito yung mga tropa-tropa na big boss, kaya dito sila nag-inuman, guys, sa bahay. Medyo ginabi na nga po ako pag uwi kagabi, kaya hindi ko na alam kung ano pang ibang mga nangyari dito sa bahay. Sabi nga po ni nanay, nag-ihaw-ihaw po sila ng isda para sa kanilang pulutan. Abay, talaga naman. Kaya po pala pagdating ko dito kagabi sa bahay, medyo maingay sila dito sa kubo at talaga namang napakasaya nila dahil nga po nagsising-along. Pero ako, guys, nagdiretso na ako dito sa loob ng bahay. Kaya ayan, pagising namin ni nanay, super gulo dito sa kubo at yan, unti-unti na naming nililinis at pinupunasan ito yung kanilang mga kalat. Talagang ganun ang buhay natin. No choice, guys. Dahil nga po walang ibang maglilinis, kami lang ni nanay na kahit na gaano pa kapuyat, gaano pa ka busy ang aming mga ginagawa sa taas, kailangan naming ligpitin. Dahil nga po pagka bumaba si Yayam dito, dapat malinis. Dahil nga po ang bulinggit namin, mahilig magpupulot-pulot ng kung ano-ano. So ayan, nagwalis-walis na nga po kami dyan ni nanay at dahil nga po hindi na nadidiligan ito yung aming mga halaman at talagang nalalanta na, yan, binaba ko na rin yung balde. Kako kay nanay, siya na muna ang magdilig dahil ako po'y maghahawak ng hose. Ang hose po kasi namin dito sa gilid banda sa may gate, medyo maikli, kaya ganyan. At tamang bantay-bantay na rin kay Yayam dahil nga naglalaro po yan ng tubig. Alam nyo naman itong bulinggit na to pagka nakahawak ng tubig, talaga namang sige-sige. Habang nagdidilig nga po ito si nanay, itong si Yayam, ipanay din ang laro dito sa balde ng tubig. Itong kapitbahay po pala namin na bata, nagising na, nakita po pala kami dito sa kabilang bahay na talagang maingay kami, guys. Kaya nga po yan, panay ang takbo ng bulinggit at gustong pumunta dito sa bahay kasi nga po, gusto niyang makalaro itong si Yaya. Medyo malawak nga po kasi dito sa amin, sa loob ng bakura namin, kaya gustong gusto niya dito makipaglaro kay Kuya Yayam niya, guys. At yan, tingnan niyo nga po ang Yayam, guys. Abay, nabaligtad na. Nung tamang nandito na po si Samsam sa loob ng bakura namin, ayun naman yung paglabas ni Yayam, guys, kasi nga naka-open ito yung gate. Abay, talaga naman nakalusot siya. Yan, parang gustong gusto niya nang lumalabas siya. Kaya yan, kinuha na nga po ni nanay at umakyat na rin po kami. Huwag ka ni nanay doon. Huwag ka ni nanay. Naligo ka na raw? Naligo na si Yayam? Huwag ka na ni nanay doon, naligo na. Sige na. Nanay! 1, 2, 3, 4. Shut the door. Si Yayam, kiss mami, kiss mo na si mami. Kiss mo na si mami. Jay, nagpa-kiss na, walang yan ka. Asan na si Samsam? Uwi na? Ha? Uwi na si Samsam? Aching! Aching! Maligo ka na! Nanay, hindi pa ba ito maliligo, nanay? Sino si Yayam? Anong oras na ito? Ano yun? Ano ba yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Yayam? Uyayu.
Ano ba yung sinasabi ng yayam na yan? Hindi maintindihan. Ano sabi mo na? Oh no. Oh no. May sinasabi siya, hindi maintindihan. Balloon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paano naman ito patay mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala lang ako. Brum brum tayo, brum brum. Brum brum, pipi. Ay, oh no. Oh no. Ah, brum brum brum, pipi. Oh no. Ulit eh, ulit. Oh no. Ulit ang yayam. Naligo muna ako. Paglabas ko nga po dito kanina sa kusina, nakita ko itong si nanay, abay, dito na naliligo sa kusina. Hindi ko nga lang po alam kung anong pumasok sa isip niya at kung ano yung trip niya, kung bakit dito siya naliligo, guys. Buti na nga lang po, tapos na siyang maligo at nakatapis na siya. Tamang paalis na siya at ako ay maghuhugas din ng napakaraming pinggan na nakatambak dito sa kusina. Ito po kasi yung hugasin namin, kaninang umaga pa, na simula pa lang pagising namin, inanandyan na. Dahil nga po hindi na yung nanay nagawang hugasan, gawa na itong si Yayam. Ang gusto niya, habang nanonood, nandyan si nanay sa kanyang tabi, na halos na nakabantay lang sa kanya, guys. Kaya sabi ko kay nanay, okay lang yan. Dahil nga po wala naman ding pasok ngayon, iyakan-yakan natin hugasan yan, guys. Ako na nga rin po kasi ang nagluto kanina ng almusal. Alam natin busy rin to si nanay. Hindi ko nga lang po alam kaninang madaling araw, itong si Yayam, hindi nakatulog ng maayos dahil nga po siguro patay sindi ng aming kuryente dito. Abay, madalas po na nawawala ng kuryente dito, kaya po siguro ganon. Ang bulinggit namin, napapawisan din, hindi siya sanay ng ganon, guys. Kasi nga po, di ba, pagka alam nyo naman kahit sa inyo rin, mawalan tayo ng kuryente sa loob ng bahay na sobrang kulob, talaga namang mainit. Kaya yun, na-disturb ang aming bulinggit at lumipat dito kay nanay sa kabilang kwarto. Mabuti na nga lang po, itong si nanay, hindi po yan siya naglalak ng pinto. Kaya tamang pag-open namin, yan, nagising kaagad si nanay at akala ko nga po ilalabas na kaagad. Buti na nga lang, itong si Yayam, inaantok pa pala. Tamang pakamot-kamot lang sa likod. Kaya nakatulog siya, guys. Siguro gumisingin sila magsi 6 o'clock na ni nanay. Kaya yan, ako na nga po ang kumilos dyan sa bahay dahil nga po ang aming little boy ay puyat din. At yan, guys, niready ko na nga po pala ito, yung aming lulutuin. So, ang iluluto ko po ngayon ay yung isda. Magsisigang lang po tayo dahil kagabi nagkarni na rin tayo. More on karni-karni po tayo, ilang araw na. At buti na nga lang po, tamang chicken lang din at kagabi kumain tayo, guys, ng lechon na dala natin galing doon sa nasyaro natin. Abay, usong-uso talaga ang pagsasharon, guys. Pero sa ngayon, ito muna. Kumuha lang po pala ako kanina ng alugbate doon sa aming bakuran. Medyo marami nga po yan yung aking nakuha. Hahaluan ko lang po ito ng pichay na binili po natin kahapon at meron din po pala akong nakuhang talong kanina doon. At yan, sinama ko na nga po kahit na ilan-ilan. At least meron tayong nasasamang gulay at nakakakuha tayo doon sa ating mini garden. Sinalang ko na nga rin po pala yung ating isda na lulutuin. Ayan, pina-slice ko lang po yan kahapon. Ito yung ulo na malaki. Hindi ka na! Hindi ka na! Hindi yan mag-alis eh. Hindi yan mag-alis. Hindi ako makalis eh. Ayan, ganyan po talaga yan si Yayam at talagang dinagit na naman ulit niya si nanay, guys. Doon muna yan sila sa loob ng kwarto para manood ng TV at habang ako po, ito na, nilagay ko na yung ating mga gulay, inunti-unti ko na, guys, at nilagyan na natin ng mga pampasarap para maluto na rin at mamaya konti, pagising ni Yayam, makakain na po yan siya. Yan, sigurado talagang magugustuhan to ng ating bulinggit, guys. Masarap at talagang minsan na nga lang po tayo magsigang ng ganito karami dahil minsan, tamang bili-bili lang kami ni nanay at minsan pagka nagluluto kami, tamang sakto lang sa aming tatlo. Pero ngayon, guys, medyo marami tayo dito sa bahay. Kaya ayan, dinamihan ko na nga po yung mga gulay na ating nilagay dito. Una ko nga po pala itong nilagay yung pechay at yung tangkay niya dahil nga medyo matigas yan siya, guys. At pati na rin okra. And after nyan po, isinunod ko na rin ito yung alugbate. Mas gustong gusto ko po talagang ilagay ito yung talbos ng alugbate. Alam niyo kung bakit, guys? Masarap po yan siya para sa akin at talagang napakalasa. Unlike, pero meron din po tayo doong mga kangkong na pwedeng ilagay dyan. Pero mas pinili ko po ilagay ito yung alugbate, guys. Dahil nga, ayan, talagang masarap siya pagka tinikman nyo. Ay talaga naman, it's so yummy. Maaga pa nga at nakapagluto na naman tayo ng ating pananghalian, guys. So, hanggang dyan lang po muna ang ating video. Sana po ay nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye-bye!